Tahimik ang gabi nang mapansin ni Liza ang lumang orasan sa sala. Hindi niya matandaan kung kailan ito nailagay doon, pero tila palaging naroon, nakasabit sa dingding na may bitak sa pintura. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, napalingon siya. Kumakalansing ang mga kamay ng orasan, tila may sariling buhay na naglalakad sa dilim. Napansin niyang paatras ang galaw ng oras. Ang mga numero ay unti-unting naglalaho sa likod ng salamin. Nagtataka siya, pero binaliwala niya ito. Iniisip na pagod lang siguro ang isip niya. Kinabukasan, hindi niya maalala ang pangalan ng matalik niyang kaibigan kahit ilang ulit niyang sinubukang alalahanin. Sa sumunod na gabi, muling gumalaw ang orasan. Mas mabilis, mas malakas ang tunog na parang mga kalansing ng kadiliman. Unti-unting nabubura ang mga alaala ni Liza. Una ang kanyang ama, sunod ang unang halik, ang araw ng kanyang pagtatapos. Lahat naglalaho na parang bula sa hangin. Sinubukan niyang pigilan ang orasan, ngunit malamig at matalim ang salamin nito, parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang palad, hindi siya makaalis. Habang patuloy ang pag-ikot paatras, napansin niyang hindi lang alaala ang nawawala. Pati ang mga larawan sa dingding, mga gamit sa bahay, at maging ang sarili niyang anino ay unti-unting naglalaho. Sa huling tunog ng orasan, wala nang natirang bakas ni Liza sa mundong ito. Pati pangalan niya, nilamunan ng nagbabalik na oras na parang hindi siya kailanman nag-exist.